Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kaniyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kaniyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kaniyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. At ngayon mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga ninuno, ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo, at lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo, at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno nang kaniyang sabihin kay Abraham, "Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi." Kaya't hinirang ng Diyos ang kaniyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagpapagaling ni Pedro at ni Juan sa isang taong ipinanganak na lumpo ay nalaman ng maraming tao sa Jerusalem. Gulat na gulat at manghang-mangha sila sa pangyayari. Nung marami na mga tao na nagkatipon,
Nagsalita si Pedro sa kanila upang bigyan ng angkop na pangunawa sa pangyayaring ito. Gumaling ang tao, hindi dahil sa kanilang kapangyarihan o kabanalan. Niluwalhati ng Diyos ng kanilang mga ninuno na si Abraham, Isaac at Jacob, ang isang tao na ibinigay nila sa mga lider sa mga Hudyo, kay Pilato, kahit na wala siyang kasalanan na ginawa at ibig pa niyang pakawalan siya. Sa halip, pinilit nila si Pilato na ipapatay sa halip ang isang taong mamamatay tao. Kaya si Jesus ay pinatay sa halip na si Barnabas. Si Jesus na pinatay nila ay muling binuhay ng Diyos. Sila ang mga saksi, ang mga apostol ang mga saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Sa kapangyarihan ni Jesus na muling nabuhay, ang pilay na ito ay nakalalakad. Sa pamagitan ni Jesus, tinupad na ng Diyos ang kanyang pangako sa mga propeta. Siya nga ang magdusa para magtagumpay siya. Kailangan siyang mamatay para siya ay mabuhay. Kaya magsisi na kayo, sabi ni Pedro, sa inyong mga kasalanan upang mapanibago na kayo ni Jesus. Si Jesus din ay may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan. Ito ang panawagan ng mga apostol. Si Jesus ang tinutukoy ni Moises na magiging katulad niya na magdadala ng mga aral ng Diyos. Kaya pakinggan na ninyo siya, sabi nila, upang ang mga pangako sa inyong mga ninuno ay matupad na sa piling ninyo. Magsisi na kayo. Kinuha ni Pedro ang pagkakataon ng pagkamangha ng mga tao sa pagpapagaling ng pilay upang ipahayag si Jesus ang katuparan ng mga pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Ang nangyari kay Jesus ay hindi lang basta-basta nangyari. Ang kanyang pagkamatay ay kagagawan ng mga tao. Pero iyon ay naaayon sa plano ng Diyos na ipinahayag ng mga propeta upang makinabang ang mga tao sa pagpapala ng Diyos. Makukuha nila ang pagpapalang ito kung sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Maaari nagawa nila ang naipapatay siya dahil sa kanilang kahinaan at kamangmangan. Inosente sila noon sa mga pangyayari. Ngayon, magsisi na sila sa kanilang pagkukulang na ito. Nandito na ang pagpapala ng Diyos. Tanggapin na nila si Jesus. O Panginoon, tulungan mo kami na kunin ang lahat ng pagkakataon upang ipahayag si Jesus at ipahayag ang pagsisisi sa anumang pagkakamali namin. Mas dakila si Jesus sa anumang pagkukulang na nagawa namin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.